Isang nurse ang kinuha upang alagaan ang isang batang nasa vegetative state. Isang araw, habang nag-iisa si Romina kasama ang bata, nakaranas siya ng isang sitwasyon na labis na nagpayanig sa kanya. Hinigpitan niya ang sinturon ng kanyang puting uniforme habang paakyat sa hagdanan ng marangyang mansyon ng Sullivan. Ang araw na ito ang simula ng kanyang tungkulin at ang karangyaan ng mansyon ay nagbigay diin sa kabigatan ng kanyang papel. Ang kanyang misyon ay alagaan ang batang nasa vegetative state at determinadong gampanan ni Romina ang kanyang tungkulin ng buong husay. Pagdating niya, sinalubong siya ni Alberto, ang ama ng bata na may katamtamang tangkad at maayos na buhok na kulay abo na nakasuklay pabalik. Nakatayo siya sa isang magiliw na postura at ang kanyang malumanay na mata at maamong ngiti ay agad nagbigay ng ginhawa kay Romina. Maligayang pagdating, Romina. Umaasa kaming maging komportable ka rito. Bati niya ng may init. Salamat po, Ginoo Alberto. Nakatuon po ako sa pagbibigay ng pinakamabuting pangangalaga kay Alejandro. Sagot ni Romina, pinananatili ang kanyang disiplina habang sinusuri ang kanyang bagong kapaligiran. Habang ipinapakita ni Alberto ang paligid ng mansyon, biglang pumasok ang isang babae na ipinakilala bilang si Lorna, ang asawa ni Alberto at ang madrasta ni Alejandro. Si Lorna, isang kahanga-hangang babae na may mahabang kayumangging buhok, ay may dalang di maipagkakailang aura ng kayabangan na tila balabal na bumabalot sa kanya. Pumasok siya ng mabilis, halos hindi pinansin si Romina. Alberto, tungkol ito sa mga gamot ni Alejandro. Lalo siyang lumalala, mariing sinabi ni Lorna. Sa palagay ko, dapat nating konsultahin ang doktor na pinagkakatiwalaan ng aking pamilya, dagdag pa niya, na parang hindi nagulat sa lumalalang kalagayan ni Alejandro. Sumagot si Alberto ng malalim na buntong hininga at umiling. Ipinagpipilitan ng kasalukuyang doktor na epektibo ang kanyang paggamot at ito ang pinakamahusay na mayroon sa bansa, paliwanag niya kay Lorna. Nakita ni Romina ang palitang ito at naisip niyang pumasok siya sa isang matagal ng tunggalian. Binibigyan ko ng pinakamataas na pangangalaga ang aking anak Lorna. Alam mo naman kung gaano kabigat ang kanyang kalagayan, dagdag ni Alberto, ngunit kitang-kita ang pagkadismaya ni Lorna. Bakit palagi mong kinakampihan ng ina ni Alejandro at hindi mo man lang isaalang-alang ang opinyon ko? Reklamo ni Lorna bago naglakad palabas ng silid. Lumingon si Romina sa kanyang amo at sinabing may katiyakan. Ang mga plano sa paggamot na ipinakita ninyo sa akin ay mukhang maingat na pinag-isipan, Ginoo Alberto. Ipinapangako ko pong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang alagaan ang inyong anak. Ngumiti si Ginoo Alberto bilang pasasalamat. Salamat, Romina! Tiwala akong aalagaan mong mabuti si Alejandro. Sambit niya habang inaakay si Romina papunta sa silid ni Alejandro. Pagkaalis ni Ginoo Alberto, sinimulan ni Romina ang kanyang mga tungkulin, inaayos ang mga gamot at muling pinuposisyon si Alejandro na tila napakahina at maliit sa kanyang kama, napapaligiran ng mga aparatong pangsuporta sa buhay. Kawawang bata! Narito ako upang tulungan siya. Tahimik niyang ipinangako habang sinusuri ang kanyang kalagayan. Dahan-dahang lumilipas ang oras habang binabantayan niya si Alejandro na nakahiga ng tahimik, may maamong ngunit malungkot na ekspresyon sa kanyang murang mukha na tila nagpapahiwatig ng isang laban na hindi nakikita sa loob. Habang unti-unting nasasanay si Romina sa tahimik na ambience ng silid, nasaksihan niya ang isang bagay na nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Gumalaw ang daliri ni Alejandro, tumingin siya ng direkta kay Romina
at kumurap, isang aksyon na lubos na hindi naaayon sa kanyang na-diagnose na kondisyon na hindi dapat nagpapahintulot kahit ng di sinasadyang paggalaw. Nanginginig ang kanyang puso, pakiramdam ni Romina ay sinusubukan ni Alejandro na makipag-ugnayan sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan at bumulong ng banayad, "Alejandro, kung naririnig mo ako, magbigay ka ng isa pang senyales." Namayani ang katahimikan sa silid. Pagkatapos, kasing banayad ng dahong nahuhulog sa lupa, gumalaw ulit ang kanyang mga daliri. "Ipapaalam ko ito sa iyong pamilya," sabi niya. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Alejandro sa tila matinding takot at nagsimulang umaling-awngaw ang alarma ng mga medikal na monitor nang mabanggit ang tungkol sa kanyang pamilya. "Kung ayaw mong ipaalam ko ito sa kanila, igalaw mo ang daliri mo ng 2 beses. Suhestyon ni Romina, umaasang nagkakamali lamang siya. Sa kanyang pagkadismaya, sumunod si Alejandro na nagbigay ng senyales na may malalim at nakababahalang nangyayari sa loob ng pamilya at ng mismong bahay. Tumuwid ng tayo si Romina at sinulyapan ang paligid upang tiyaking sila lamang ang naroon. "Huwag kang mag-alala, Alejandro, narito na ako. Tutulungan kita," tahimik niyang ipinangako, at ang kanyang boses ay tila pumuno sa tensyonadong hangin ng silid. Sa mga sumunod na araw, maingat na binantayan ni Romina ang bawat aspeto ng pangangalaga kay Alejandro na umaasang makakita ng anumang pagbabago sa kanyang kondisyon. Isang tahimik na hapon, habang inaayos niya ang mga gamot, natuklasan niya ang isang maliit na bote na walang label na nakatago sa likod ng mga malinaw na may tatak na bote. Sinuri niya ito, nagtataka sa kawalan ng kahit anong deskripsyon sa laman nito, na tila malinaw na likido lamang ang nasa loob. "Saan ito nanggaling?" tanong niya sa sarili, habang unti-unting lumilitaw ang isang alon ng suspisyon. Bigla na lamang bumukas ang pinto at pumasok si Lorna, halatang may bakas ng pagkabalisa sa muka. "Romina, inayos mo ba ang mga gamot ngayon? May napansin ka bang kakaiba?" tanong nito. Habang mabilis na sumulyap sa boteng hawak ni Romina, mabilis na itinago ni Romina ang bote. "Wala po, ma'am. Wala namang sinabing pagbabago sa mga gamot," sagot niya ng kalmado. Pinapanatili ang kanyang mahinahong anyo. Sandaling tila nabawasan ang pag-aalala ni Lorna bago siya nagmamadaling lumabas ng silid. Nang mag-isa na siya, isinilid ni Romina sa kanyang bulsa ang misteryosong bote at ipinagpatuloy ang kanyang mga gawain, kahit na nanatili ang kanyang isip sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Bakit tinanong ni Lorna ang tungkol sa mga gamot? Bakit natatakot si Alejandro sa kanyang pamilya? Sino ang kinatatakutan niya? Lalong tumibay ang desisyon ni Romina na alamin ang katotohanan. Hinihimok ng kanyang lalong lumalalim na pag-aalala para sa kaligtasan ng batang si Alejandro. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Alejandro, sinamantala ni Romina ang pagkakataong masusing inspeksyonin ang silid. Isa-isa niyang binuksan ang mga drawer at kabinet, naghahanap ng kahit anong kakaiba. Sa isang maliit na bag na nakatago sa likuran ng isang kabinet, natagpuan niya ang ilang nagamit ng mga pakete ng parehong walang markang gamot na natagpuan niya noon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito pwedeng ituring na nagkataon lang. Mahina niyang bulong sa sarili. Biglang narinig niya ang mga yapak sa koridor, kaya mabilis niyang itinago ang bag sa ilalim ng kanyang uniforme. Tinitigan ni Romina si Alejandro, dama ang bigat ng kanyang natuklasan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na tila isang bagyong pumasok sa silid. Hindi pa ito nakikilala ni Romina. Ang natatanging mga tampok ng babae at matalim na mga mata nito ay nagpakita ng kombinasyon ng matinding lakas at kagyat na pangangailangan. Halos hindi nito pinansin si Romina. Nakatuon lamang ang atensyon sa batang si Alejandro.
May pagbabago ba mula kahapon? Tanong niya ng may halong pag-asang nagtatago sa kanyang tinig. Ako nga pala si Gemma, ang ina ni Alejandro, dagdag niya habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Bagamat nagulat sa biglang pagdating ni Gemma, agad na sumagot si Romina. Wala pa pong pagbabago sa kanyang kondisyon, ma'am, habang pinagmamasdan si Gemma na marahang hinahaplos ang kamay ng anak. Hindi muling nagbigay ng anumang senyales si Alejandro mula sa kanyang unang mga galaw, kaya't nagduda si Romina kung ang mga paggalaw na nakita niya ay talagang sinasadya o marahil siya ay nagkakamali lamang sa paghusga sa mga tao. Bago pa man sila makapagpatuloy ng pag-uusap, pumasok si Lorna sa silid. Ang mga mata nito ay naningkit nang makita si Gemma na nakaupo sa tabi ng kama. Palagi ka na lang pumupunta nang walang pasabi, Gemma. Hindi ito nakakabuti para kay Alejandro. Hindi naman talaga nagmamalasakit ka sa anak mo, sabi ni Lorna ng matalim. Halos hindi na tinatago ang kanyang galit. Humarap si Gemma kay Lorna na may matatag na ekspresyon. Ina ako ng batang ito, syempre nagmamalasakit ako at hindi ko kailangan ng imbitasyon para makita ang anak ko, sagot niya nang may himig ng inis. At ikaw, ano bang ginagawa mo? Parang lalong lumalala ang kalagayan niya tuwing bumibisita ako. Lumapit si Lorna, hindi nagpapatalo. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Pinagkakatiwalaan ako ni Alberto na alagaan ang anak natin. Diin niya sa salitang natin na malinaw na ikinainis ni Gemma. Marahil ang mga pagbisita mo ang lalong nagpapalala sa kanya. Dugtong ni Lorna. Nakikitang umiinit ang sitwasyon. Sumingit si Romina, umaasang maibsan ang tensyon. Siguro po ay maaari nating pag-usapan ito ng mahinahon sa ibang lugar. Kailangan po ni Alejandro ng katahimikan, suhestyon niya, pilit na nagpapakakalma. Nagpalitan ng matalim na tingin sina Gemma at Lorna bago muling nagsalita si Gemma. Ikaw ang bagong nurse, hindi ba? Wala ka pang alam tungkol sa anak ko o kung ano ang pinakamabuti para sa pamilyang ito. Pagsusuri ni Gemma kay Romina ng mapanuri. Bago pa makasagot si Romina, sumingit si Lorna. Bago lang siya dito, Gemma. Huwag mo siyang idamay sa usapang ito. Malamig ang tono niya. Malalim na bumuntong hininga si Gemma. Umiling, alam mo, hindi kayang ayusin ng nurse ang lahat ng ito. Sambit niya bago tinitigan si Lorna na may hamon sa mga mata na tila nagpapahiwatig na hindi pa siya tapos. Sabay nilang iniwan ang silid, dala pa rin ang kanilang pagtatalo sa tahimik na bulong. Nang tuluyang makaalis ang dalawa, muling tumingin si Romina kay Alejandro. Natulog pa rin at walang kamalay-malay sa kaguluhang nagaganap sa paligid niya. Hawak pa rin ang mga natagpuang vials. Naramdaman ni Romina ang muling pagtibay ng kanyang determinasyon. Determinado na mas lumalim pa ang kanyang investigasyon, sinamantala ni Romina ang tahimik na sandali upang muling saliksikin ang silid. Nang bumalot ang katahimikan sa buong mansyon, bumangon siya upang hanapin ang anumang posibleng ebidensya. Sa isang drawer sa banyo nakatago sa ilalim ng mga tuwalya, natuklasan niya ang isa pang imbakan ng mga hindi rehistradong gamot. Kumabog ang kanyang dibdib. Ang gamot ay kakaiba. Mas makapal ang anyo nito at may maitim na berdeng kulay. Ang gamot na ito ay tila hindi pangkaraniwan. Mahinang bulong niya, nararamdaman ang kahalagahan ng kanyang natuklasan. Hawak ang bagong ebidensya, naisip niyang mahalaga ang susunod niyang mga hakbang. Matapos ang kanyang shift, nagpasya si Romina na manatiling malapit kay Alejandro at naglatag sa ekstrang kama sa tabi ng batang lalaki. Nang gabing iyon, pumasok si Alberto na may anyo ng isang nag-aalalang ama na sinusuri ang kalagayan ng anak. Romina, kumusta siya ngayon? May pagbabago ba? Tanong nito habang maingat na tinitignan kung humihinga si Alejandro na ipapakita ang kanyang taos-pusong pag-aalala.
Napansin ni Romina ang malalim na pagmamahal ni Alberto sa anak, ngunit nagpasya siyang huwag munang sabihin ang kanyang mga hinala hanggang makasiguro siya. Wala pong pagbabago, Ginoo Alberto, pero nananatili po akong umaasa na magkakaroon ng pagbuti, sagot niya ng mahinahon. Mabilis na tinapos ni Romina ang kanyang mga tala at tiningala si Alberto na nagbigay ng isang malungkot na ngiti. Salamat Romina, lubos naming pinahahalagahan ang dedikasyon mo, sinabi nito bago lumabas ng silid. Iniwan siya kasama ang kanyang mga iniisip at mga tanong. Tumingin siya sa kanyang talaan at kay Alejandro, tulog ngunit nasa sentro ng isang masalimuot na misteryo ng mga gamot at pamilyang puno ng lihim na nais niyang lubusang tuklasin. Nang magsimula ang kanyang susunod na shift, naging mas mapagbantay si Romina, patuloy na inoobserbahan si Alejandro. Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang kondisyon, ang kanyang katahimikan ay tila naging mas nakakatakot. Ilang sandali matapos magsimula, pumasok si Lorna na may dalang tray kung saan nakapatong ang isang bagong vial ng gamot. Magandang umaga, Romina. Ito ang pinakabagong gamot na inireseta ng doktor. Umaasa kami na makakatulong ito, sabi ni Lorna habang pinapanatili ang mahinahong ekspresyon. Habang inihahanda ni Lorna ang gamot, nagbabala ang instincts ni Romina, lalo na't biglaan ang pagpapakilala ng bagong gamot na ito. Ma'am, maaari po bang makita ang reseta para ma-update ko ang medical records ni Alejandro ng tama? Tanong ni Romina, pinapanatili ang kanyang profesional na tono. Panandali ang natigilan si Lorna at sa sandaling iyon, tila bumakas ang pagdududa sa kanyang mukha. Oo, syempre, kukuhanin ko, sagot nito bago mabilis na lumabas ng silid. Habang wala si Lorna, sinuri ni Romina ang vital signs ni Alejandro. Tiniyak na nasa maayos siyang kondisyon. Pagbalik ni Lorna, wala itong dala kahit anong dokumento at naramdaman ni Romina ang kasinungalingan. Pasensya na, hindi ko makita ang reseta, pero tinitiyak kong ligtas ito, paliwanag ni Lorna ng may pagmamadali. Kitang-kita ni Romina ang kanyang nerbiyos, halatang hindi siya nagsasabi ng totoo. Mas mabuti pong mapatunayan natin ang reseta ng doktor para sa kaligtasan ni Alejandro, sagot ni Romina, hindi bumibitaw. Namula ang mukha ni Lorna sa galit. Sa tingin mo ba kaya kong saktan siya? Inireseta ito ng doktor. Gusto ko lang siyang gumaling. Pero kung patuloy mong kinukwestiyon ang integridad ko, baka hindi ka na magtagal dito. Ang gusto ko lang ay gumaling ang aking stepson, mariing sagot ni Lorna ng may depensibong tono. Pinanood ni Romina habang inia-administer ang gamot. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagpakita si Alejandro ng senyales ng pagkabalisa. Tumigas ang kanyang ekspresyon at naging mas hirap ang kanyang paghinga. Nabahala si Romina at sinimulang masusing bantayan ang kanyang mga vital signs na napansin ang mga banayad ngunit nakababahalang pagbabago. Hindi ko hahayaang bigyan pa siya ng anumang gamot nang walang direktang kumpirmasyon mula sa doktor. Tahimik na nagpasya si Romina habang tumitindi ang kanyang pagbabantay at maingat na itinala ang bawat obserbasyon. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang lumakas ang kanyang pangamba. Kailangan kong makita ang doktor na ito. Kailangan kong makausap siya ngayon din. Mariing idineklara ni Romina, nararamdaman ang parehong agarang pangangailangan na dati nang ipinahayag ni Lorna. Sa kabila ng panganib, dama ni Romina ang obligasyon na protektahan si Alejandro sa anumang paraan. Nasa tabi si Lorna, pinagmamasdan ang kondisyon ni Alejandro at sinubukang pakalmahin si Romina. Baguhan ka pa lang dito, Romina. Ang mga desisyong medikal ay masalimuot at laging isinasaalang-alang ang pinakamabuting interes ni Alejandro, mahinahong sabi ni Lorna. Ngunit lalong tumatag ang determinasyon ni Romina. Ang pangunahing tungkulin ko ay ang kapakanan ni Alejandro.
Narito ako upang tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Kung may kahit anong pagdududa, kikilos ako upang linawin ito. Ipinipilit kong makausap ang doktor, madiin niyang sagot. Ang kanyang protektibong damdamin ay ganap ng namayani. Lumabas si Lorna upang kunin ang contact details ng doktor, habang naiwan si Romina sa silid upang muling suriin ang kanyang mga tala. Lalong tumindi ang tensyon sa silid sa pag-alis ni Lorna habang maingat na binabantayan ni Romina ang bawat hinga ni Alejandro at ang bawat pagbabago sa mga monitor. Pagbalik ni Lorna, dala nito ang isang papel at taglay ang komposisyon ng isang taong nais manatiling kontrolado. Narito ang numero. Ang doktor ay si Dr. Diaz. Sabi niya habang iniaabot ang papel kay Romina. Makikita mo, maayos ang lahat. May pag-aalinlangan ngunit matatag, tinanggap ni Romina ang papel at agad na tinawagan ng doktor. Ang boses niya ay nanatiling kalmado habang hinihiling ang agarang pagsusuri kay Alejandro. Habang naghihintay sa pagdating ni Dr. Diaz, nanatiling alerto si Romina, patuloy na binabantayan ang kalagayan ni Alejandro. Nang dumating si Dr. Diaz, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may taglay na propesyonal na katahimikan, nakadama ng bahagyang ginhawa si Romina. Nakaputing lab coat ang doktor at maingat na sinuri si Alejandro habang si Romina ay masusing pinagmamasdan ang bawat hakbang ng pagsusuri. Matapos suriin ang gamot na nagdulot ng alarma, humarap si Dr. Diaz kay Romina ng may neutral na ekspresyon. Ang gamot na ibinigay ay naaayon sa kanyang kondisyon. Hindi pangkaraniwan ang ganitong mga reaksyon sa paggamot na ito, paliwanag niya, habang isinara ang kanyang briefcase at nagpalitan ng makahulugang tingin kay Lorna. Naramdaman ni Romina ang magkahalong ginhawa at pagdududa. Bahagya siyang napalubag loob na walang iniulat na pagkakamali sa paggamot. Ngunit sa kaloob-looban niya nanatili ang kanyang pangamba na para bang may hindi pa rin tugma sa mga paliwanag na ibinigay. Maraming salamat po, Doktor, sa inyong mabilis na tugon. Lubos po naming pinahahalagahan ang inyong pagsusuri. Tugon ni Romina. Pinapanatili ang kanyang mahinahong anyo, ngunit puno ng naglalayong katanungan at patuloy na pagdududa. Matapos lumabas sina Dr. Diaz at Lorna, naupo si Romina sa tabi ng kama ni Alejandro. Ang kanyang isipan ay lumalalim habang papalubog ang araw at unti-unting tumatahimik ang mansyon. Bagaman bahagyang napalubag loob ng mga salita ng doktor, nanatili siyang mapagbantay, binabantayan ang mga vital signs ni Alejandro. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng bata at bumulong ng mahina, tila para sa sarili niya kaysa kay Alejandro. Kung may mali, matutuklasan ko ito. Tahimik niyang ipinangako sa tila marupok na batang nasa harapan niya. Lumalim ang gabi at naghanda si Romina para sa isang mahabang pagbabantay. Hindi niya inaasahan nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Alejandro. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng bata ay lumabas ang isang hindi maitatangging liwanag at kalinawan. Nagulat si Romina at agad na lumapit, pabulong na tinawag, "Alejandro?" Muling gumalaw ang kanyang mga daliri. Isang saglit na koneksyon bago siya bumalik sa kanyang dating walang malay na estado. Ngunit sapat na ang sandaling iyon. Natiyak na ni Romina na may mali nga. Pinukaw ng natuklasan, sinimulan ni Romina ang masusing paghahanap sa silid. Natuklasan niya ang mga diary na may pangalan ni Alejandro. Ang mga pahina nito ay may hindi pantay na sulat ng isang batang paslit at bawat diary ay nakakandado ng maliit na padlock. Hinawakan niya ang pinakamatandang diary at muling tinawag si Alejandro, umaasang muli siyang makakuha ng sagot. Pagkatapos ng ilang ulit na pagsubok, bumukas muli ang mga mata ni Alejandro. "Maaari mo bang ipakita sa akin kung nasaan ang susi ng diary?" Tanong ni Romina nang mahinahon.
umaasang maipagpatuloy ang kanilang bagong koneksyon. Dahan-dahang itinuro ng mga mata ni Alejandro ang isang maliit na drawer sa kanyang lamisita sa tabi ng kama. Maingat na binuksan ito ni Romina at sa ilalim ng mga lumang papel at kupas na mga litrato, natagpuan niya ang isang maliit na gintong susi. Hawak ang susi, binuksan ni Romina ang diary. Kumalansing ang kandado bago ito bumukas, inihayag ang mga pribadong saloobin ni Alejandro. Ang unang mga entry ay naglalarawan ng kanyang pagkabalisa dahil sa mga madalas na alitan sa pagitan ng kanyang ina, si Gemma, at ang kanyang madrasta, si Lorna. Nag-away na naman sina Mama at Lorna ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila makasundo. Tuwing nag-aaway sila, parang may bahagi ng sarili ko ang nawawala. Isinulat ni Alejandro ilang buwan bago siya humantong sa kasalukuyang kalagayan. Lumingon si Romina sa susunod na pahina kung saan mas nakakabahalang mga entry ang kanyang natagpuan. Isinulat ni Alejandro ang kanyang pagkabalisa dahil sa walang katapusang mga pagtatalo at ang pakiramdam na siya ay nagiging parang laruan lamang sa kanilang mga alitan. Gusto ko lang na tumigil na sila sa pag-aaway dahil sa akin. Parang hindi ko na kayang magsalita. Parang isa na lang akong piyesa sa laro nila. Inamin niya. Inilahad din sa diary ang patuloy na mga usapin sa kustodiya kung saan bawat pahina ay naglalaman ng tumitinding takot at kalungkutan ni Alejandro. Nagalaw ang damdamin ni Romina sa mga salita ni Alejandro. Lumalim ang kanyang determinasyon na protektahan at alamin ang katotohanan sa likod ng kalagayan ng bata. Narito ang isang batang naipit sa kaguluhan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang na tahimik na inilabas ang kanyang mga paghihirap sa pamamagitan ng mga lihim na sulat. Habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa, naghanda si Romina na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang tiyaking ligtas si Alejandro. Bit-bit ang mga katotohanang natagpuan sa kanyang sariling mga salita. Alam niyang ito ang magiging sandigan niya sa pagtuklas ng buong katotohanan at sa pangangalaga sa batang tila nawalan na ng boses sa kanyang sariling tahanan. Matapos isara ang diary ni Alejandro, naramdaman ni Romina ang mabigat na bigat na bumabalot sa kanyang puso. Ang lantad na emosyon at takot ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang sariling damdamin, lalo pang pinatatatag ang kanyang determinasyon. Hinawakan niyang mahigpit ang diary, tinitigan ang maamong mukha ni Alejandro at bumulong ng mariin. Ipoprotektahan kita, Alejandro. Ngayong alam ko na ang mga pinangangambahan mo, hindi ko hahayaan na saktan kanila muli. Sariwa pa sa kanyang isipan ang mga revelasyon mula sa diary, alam ni Romina na hindi maiiwasan ang pagharap kina Alberto at Lorna. Kinakailangan niyang harapin sila upang humingi ng mga sagot, hindi lamang para sa kanya kundi para kay Alejandro na patuloy na lumalaban ng tahimik. Ngunit habang papalapit ang mga mahalagang sagupaan, isang panibagong nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Nang sumikat ang unang liwanag ng madaling araw, bumalik si Gemma, ang ina ni Alejandro, na tila may hawak na desperado ngunit matibay na pasya. Habang dumadaan si Romina sa opisina upang kumuha ng mga gamit na medikal, narinig niya ang pighating pahayag ni Gemma kay Alberto. Kailangan na nating patayin ang mga makina, Alberto. Hindi ko na kayang makita ang ating anak na ganito. Nanginginig ang boses ni Gemma sa sakit, naghihirap na siya. Hindi natin pwedeng hayaan na magpatuloy ito. Tumigil si Romina. Nanlalamig ang pakiramdam habang nakikinig. Pagod na si Alberto sa walang katapusang pagtatalo, kaya't sumagot ito ng may kabigatan. Tinawagan ko na ang team ng mga doktor para simulan ang proseso. Walang sakit na mararamdaman at matatapos na ang paghihirap niya. Nanlumo si Romina sa narinig.
Ang banta sa buhay ni Alejandro ay naging isang kagyat na realidad. Tumakbo siya pabalik sa silid ni Alejandro. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng takot at determinasyon. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ay ngayon puno ng elektrikal na tensyon at nag-aalab na desisyon. Bantay sarado si Romina sa tabi ng kama ni Alejandro, handang ipaglaban siya anuman ang mangyari. Ilang sandali lang, dumating sina Lorna at Gemma at muling lumakas ang kanilang pagtatalo. Madiing sinabi ni Lorna, "Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, Gemma. Palaging may pag-asa para sa kanyang paggaling. Hindi mo pwedeng magdesisyon ng mag-isa." Tumugon si Gemma ng malungkot ngunit matatag. Ang mga taon ng paghihirap ay bakas sa kanyang tinig. "Hindi ito buhay, Lorna. Tignan mo siya. Sa tingin mo ba ito ay makatarungan? Pinahaba lang natin ang kanyang paghihirap." Nahati si Romina sa pagitan ng magkasalungat na kalooban ng dalawang babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita upang ibunyag ang mga palatandaan ng pagiging mulat ni Alejandro, siya mismo ang kumilos upang kontrolin ang kanyang kapalaran. Biglang bumukas ang mga mata ni Alejandro, malinaw at matalim ang kanyang tingin. "Tama na," mahina niyang sinabi, ngunit taglay ang utos na hindi maitatanggi. Napalingon ang dalawang babae sa kanya, gulat na gulat ang kanilang mga mukha. Namayani ang katahimikan sa silid na napuputol lamang ng mahihinang tunog mula sa mga medical monitor. Inulit ni Romina ang kanyang mga salita sa kanyang isipan, hindi makapaniwala. Muling tumingin si Alejandro kay Romina at marahang sinabi, "Tawagin mo ang pulis." Mahina ang kanyang tinig, ngunit matatag at puno ng determinasyon. Ang katahimikan na sumunod ay matindi, na lalong nagbigay bigat sa kanyang mga sinabi. Tanging ang mekanikal na ritmo ng life support ang naririnig, habang ang biglang paggising ni Alejandro ay nag-iwan ng lahat sa silid na hindi makagalaw. Itinatak ang kabigatan at kagulat-gulat na pangyayaring iyon sa bawat isa. Matapos ang mga taon ng katahimikan, sa wakas ay nabasag ng tinig ni Alejandro ang katahimikan, taglay ang matatag at tiyak na layunin, naganap na nagbago sa sitwasyon. Si Romina, bagamat nanginginig pa rin sa bilis ng mga pangyayari, ay kumilos kaagad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono at tinawagan ang pulisya alinsunod sa hinihiling ni Alejandro. Habang nagriring ang telepono, muling tumingin si Romina kay Alejandro at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng takot at matibay na determinasyon. Nangakong susuportahan ang kanyang pasyente, agad na iniulat ni Romina ang sitwasyon sa pulisya, handang ipagtanggol si Alejandro laban sa sinumang maaaring magbanta sa kanya. Biglang pumasok si Ginoong Alberto sa silid na mabilis na naipaliwanag ang biglaang pagbabago sa kanyang anak. Hindi napigilan ng ama ang kanyang emosyon at napaluhod, umiiyak. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Alejandro na tinitigan ng kanyang ina at madrasta. Ang kanyang huling mga salita ay tila na natiling umaalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Sa gitna ng kanyang mga luha, mahinang paalala ni Gemma kay Romina, "Huwag mo ring pabayaan ang sarili mo." Napuno ng emosyon si Romina at tahimik lamang na tumango bilang tugon. Habang naghahanda ang medikal na pangkat upang ipagpatuloy ang kanilang mga hakbang, tumabi si Romina upang bigyan sila ng espasyo, tahimik na umaasa para sa paggaling ni Alejandro. Ang paghihintay ay tila walang katapusan, habang ang kanyang isipan ay binabaha ng mga mabilis at nakakapagod na pangyayari ng araw na iyon. Nagsimulang pumasok at lumabas ang mga tauhan ng ospital sa emergency room. Ang kanilang seryosong mga mukha ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Nananatiling nakatuon ang tingin ni Romina sa pintuan, tahimik na nagdarasal para sa anumang senyales ng pagbuti ni Alejandro. Matapos ang tila napakahabang paghihintay, lumabas si Dr. Diaz.
Ang kanyang mukha ay pagod ngunit matatag. Si Alejandro ay nasa stable na kondisyon sa ngayon, anunsyo niya, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sinimulan na naming gamutin ang antas ng gamot sa kanyang katawan. Magiging mabagal ang proseso, ngunit gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Nakahinga ng malalim si Romina, hindi namamalayan na pinipigilan pala niya ang kanyang paghinga. Nagpasalamat siya sa pansamantalang ginhawa sa gitna ng kaguluhan. "Maaari ko ba siyang makita?" tanong niya, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sandaling nag-isip si Dr. Diaz bago sumagot ng maingat. "Maaari mo siyang makita, pero tandaan mong sobrang mahina siya at maaaring hindi siya manatiling gising ng matagal. Kritikal pa rin ang kanyang kondisyon." Sa bigat ng kanyang damdamin, ngunit determinado pa rin para sa kapakanan ni Alejandro, tumango si Romina at sinundan ng doktor papunta sa tabi ng kama ni Alejandro. Nanginginig ang kanyang puso habang papalapit siya, at ang makita ang batang napakahina ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Alejandro, marahang pinisil ito. "Alejandro," mahinang bulong niya, "narito ako. Lumaban ka lang, mahalaga ka. Napakalakas mo at naniniwala ako sa iyo." Sa isang saglit, tila gumalaw ang talukap ng mata ni Alejandro, na para bang kinikilala ang kanyang presensya o tumutugon ng mahina sa kanyang tinig. Ngunit mabilis ding nawala ang sandaling iyon, at nanatili siyang tahimik, napapalibutan ng mga tunog ng makina na sumusuporta sa kanyang buhay. Nanatiling matatag si Romina sa tabi ni Alejandro, punong-puno ng determinasyon sa kabila ng tumitinding kaba sa kanyang kalooban. Tumanggi siyang iwanan ito sa kritikal na oras na iyon. Nananatili ang kanyang paniniwala sa paggaling ni Alejandro, kapit sa pag-asang ang katotohanan ay lalabas din, magdadala ng liwanag sa mga nakatagong anino at pagpapagaling sa lahat ng apektado, upang maiwasan ang anumang susunod na insidente at maitala ng detalyado ang lahat ng nangyari. Naisip ni Romina na ang susunod niyang hakbang ay ang harapin sina Gemma at Lorna. Layunin niyang maunawaan ang kanilang kaugnayan sa paghawak ng mga gamot ni Alejandro upang mapigilan ang anumang panganib sa hinaharap. Bit-bit ang mga medical records, pansamantala niyang iniwan ng ospital upang magtungo sa istasyon ng pulisya at ilahad ang buong detalye. Inilahad niya ang lahat, mula sa mga di pagkakatugma ng mga reseta hanggang sa nakakabahalang antas ng gamot na natagpuan sa dugo ni Alejandro. Agad na nagsimulang tipunin ng mga pulis ang mga detalyeng ibinigay ni Romina. Sana mahuli nila kung sino man ang may kagagawan ng ganitong karumal-dumal na gawain, naisip ni Romina. Nag-aalab ang pagnanais na makamit ang hustisya. Puspos ng pag-asa, bumalik si Romina sa ospital. Inihahanda ang sarili para sa hindi maiiwasang pakikipag-usap kina Gemma at Lorna. Dahan-dahang nabubuo ang mga piraso ng palaisipan at lalo pang tumibay ang kanyang determinasyong ilayo si Alejandro sa panganib. Alam niyang nasa panig niya ang batas at katotohanan, ngunit habang tinatahak niya ang mga pasilyo ng ospital, nanatiling bumabalot sa kanya ang bigat ng mga katotohanan kanyang natuklasan. Isang staff ng ospital ang nagbigay ng update kay Romina, nagsasabing na-stabilize na si Alejandro at naibigay ang antidote sa tamang oras upang maiwasan ang malalang resulta. May mga bulong-bulungan tungkol sa tangkang pagkalason. Tama ang hinala ko, may itinatagong katotohanan dito. Pero sino kaya? Tanong ni Romina sa sarili habang papasok sa silid ni Alejandro. Doon, sinalubong siya ng isang labis na nababahalang si Alberto. Nakatayo ito ng matigas. Ang kanyang matalim na tingin ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba kay Romina. "Kailangan nating mag-usap," ani Alberto.
gamit ang tonong hindi tumatanggap ng pagtutol. Bago pa makasagot si Romina, nagpatuloy si Alberto, ang presensya mo rito ay tila nagdudulot ng hindi kinakailangang stress, lalo na kay Alejandro. Sa tingin ko, mas mabuting magpahinga ka muna at umiwas ng pansamantala. Nagulat si Romina sa ideya nang itinutulak siya palayo sa panahong pinakamalaking pangangailangan ni Alejandro. Ginoo Alberto, sinusubukan ko lang pong makatulong. May mga natuklasan akong... Nagsimula siya, ngunit agad siyang pinigilan ni Alberto sa pamamagitan ng isang kumpas ng kamay. Nauunawaan ko ang mabuting hangarin mo, pero napakabasag ng sitwasyong ito. Kailangan ni Alejandro ng katahimikan at hindi nakakatulong ang kasalukuyang gulo para ito sa ikabubuti niya. Bagamat nadaman niyang hindi siya naiintindihan at napagkakaitan ng pagkakataon, naisip ni Romina na kung magprotesta siya, lalo lamang nitong palalalain ang sitwasyon. Ayaw man niya, pumayag siyang pansamantalang umalis, ngunit nag-iisip ng mga paraan upang patuloy na suportahan si Alejandro mula sa malayo. Ngunit mananatili pa rin po ako rito hanggang sa malinawan natin ang lahat. Para na rin sa kaligtasan niya, madiin niyang sagot. Nagtataka sa tila hindi maipaliwanag na panggigipit ni Alberto na itaboy siya. Matapos lumabas si Alberto, napansin ni Romina na may isang nurse na naiwan sa silid. Lumapit siya sa kama ni Alejandro na tila natutulog. Naupo siya sa tabi nito at maingat na hinawakan ang kamay ng bata. Alejandro, kung may gusto ka pang sabihin sa akin, subukan mo. Narito ako para tulungan ka. Mahinang bulong niya. Sa kanyang pagkagulat, dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Alejandro. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng pangamba. Romina, hindi sila kung sino ang inaakala mo. Bulong niya, habang nagtagpo ang kanilang mga mata. Ramdam ni Romina ang kilabot na bumalot sa kanya dahil sa tindi ng kanyang tingin. Sino, Alejandro? Sino ang hindi kung sino sila? Tanong ni Romina, lumalapit ng may matinding pag-aalala. Mag-iingat ka! Mag-iingat kay... Bahagya pang sinabi ni Alejandro bago muling pumikit ang kanyang mga mata na ubusan ng lakas. Biglang nawala ang mahinang tunog ng mga makinang nagmomonitor kay Alejandro. Napalitan ito ng malakas at tuloy-tuloy na pag-iingay ng alarma. Agad tumayo si Romina, bumilis ang tibok ng kanyang puso habang kumikislap ang mga babala sa monitor. Si Alejandro ay inaatake sa puso. Agad niyang pinindot ang emergency button. Tinawag ang pangkat medikal habang sinimulan niya ang pangunang lunas. Ilang saglit lang, napuno ang silid ng mga profesional sa kalusugan na nagsusumikap na patatagin si Alejandro. Nagkaka-cardiac arrest siya, sigaw ng isang doktor habang sinimulan nila ang CPR. Inilabas si Romina sa silid, naiwan siyang nakatayo sa pasilyo, tinatangay ng matinding takot habang nagpupunyagi ang pangkat medikal upang iligtas si Alejandro. Mabilis na dumating ang mga pulis na inalerto ng ospital tungkol sa kritikal na sitwasyon. Lumapit ang isang investigador sa nanginginig na si Romina. Miss, inabisuhan kami ng ospital tungkol sa posibleng pangalawang tangka ng pagkalason. Susuriin namin ngayon ang mga security camera footage upang imbestigahan ito. Hindi makapagsalita si Romina sa pagkabigla, tumango lamang siya sa pagsang-ayon. Ang kumpirmasyon ng panibagong tangka ng pagkalason ay nagpatibay sa kanyang pinakamalalim na pangamba tungkol sa kaligtasan ni Alejandro. Isang bagay na hindi niya inaasahan sa dapat sanang ligtas na lugar. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga pulis sa pagsusuri ng mga footage at hindi nagtagal, lumabas ang isang nakagugulat na revelasyon. Nakita sa video si Alberto na palihim na pumapasok sa silid ni Alejandro at inaayos ang kanyang IV line. Nang makaharap siya ng mga ebidensya, agad siyang pinusasan. Sa ilalim ng matinding presyon, bumagsak si Alberto at umamin.
Gusto ko lang matapos ang paghihirap niya. Hindi ko na kayang makita ang anak ko sa ganitong kalagayan. Akala ko tama ang ginagawa ko. Nawalan na siya sa amin. Kung bumaba pa ang kondisyon niya, mas lalo lamang siyang mahihirapan. Anong klasing buhay ang meron siya kung palagi na lang siyang nakakulong sa kama na yan? Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi at lungkot. Pinakinggan ni Romina ang pag-amin ni Alberto na may mabigat na puso. Ang kanyang mga emosyon ay nahati sa galit at kalungkutan. Naalala niya kung paano sinubukan ni Alejandro na makipag-ugnayan, nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na lumaban sa kabila ng mga pagsubok. Hindi lamang inilagay ni Alberto sa panganib ang buhay ng kanyang anak, kundi sinira rin ang tiwala at posibleng relasyon nila sa hinaharap. Matapos ang pag-amin, dinala si Alberto sa kustodiya ng pulisya. Napansin ni Romina ang mga gulat na ekspresyon ni Gemma at Lorna, dating abala sa kanilang mga debate tungkol sa pangangalaga kay Alejandro. Ngunit hindi nila napansin ang tunay na banta. Habang lumipas ang mga araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Alejandro. Natutunan niyang maglakad, magsalita at kumilos tulad ng ibang bata. Ang kanyang katatagan ay nagningning ng buong tapang. Kinumpirma ng investigasyon ng pulisya na ang mga paggamot na ibinigay ni Lorna ay talagang nakatulong sa paggaling ni Alejandro. Lubos na nagsisi si Gemma sa pagnanais noon na alisin ang life support ni Alejandro. Pinagsisisihan ang pagkawala ng kanyang pananampalataya sa paggaling ng anak. Sa huli, napagkasunduan na si Alejandro ay mananatili sa kustodiya ni Lorna na kinilalang may malalim na kaalaman sa kanyang mga medikal na pangangailangan at matatag na dedikasyon sa kanyang kalusugan. Bagaman puno ng panghihinayang, tinanggap ni Gemma na ang tahimik at maayos na kapaligiran ni Lorna ang pinakamabuti para kay Alejandro. Nangako siyang manatiling bahagi ng buhay ng kanyang anak, kahit hindi direkta, upang iparamdam kay Alejandro ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Habang patuloy na bumubuti ang kalagayan ni Alejandro, nakadama si Romina ng pinaghalong ginhawa at kasiyahan. Alam niyang naging mahalaga ang kanyang papel sa pagbubunyag ng katotohanan at sa pagprotekta sa bata mula sa mapanganib na kapalaran. Ang kanyang mga pagbisita kay Alejandro ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na gawain at bawat pagdalaw ay nagpapatibay sa kanilang ugnayang nabuo sa gitna ng mga pagsubok at salig sa tiwala. Lumalim ang kanilang samahan at sa isang partikular na maaraw na araw, habang tumatakbo si Alejandro sa parke nang masaya sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Romina at Lorna, umalingaw-ngaw ang kanyang halakhak, masigla at puno ng buhay. Isang tunog na minsang kinatakutan ni Romina na hindi na muling maririnig mula sa bata noong mga malulungkot na araw sa ospital. Pinagmamasdan ang kasiglahan ni Alejandro, naisip ni Romina ang kahangahangang pagbabago mula sa tensyonadong kapaligiran ng ospital patungo sa sandaling ito ng pag-asa at katatagan. Nakatayo sa tabi niya si Lorna na nagbigay ng puna tungkol sa progreso ni Alejandro. Napakabilis ng kanyang pag-unlad, sabi ni Lorna habang tinitignan ng bata na may malambing na tingin. Isang milagro ito kung iisipin ang lahat ng pinagdaanan niya. Tumango si Romina na darama ang init sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang eksena. Higit pa sa milagro ito, Lorna, isa itong patunay na ang katatagan at pagmamahal ay kayang baguhin ang ating kapalaran, sagot niya. Isang tunay na mandirigma si Alejandro, tugon ni Lorna na may ngiti. At malaking bahagi niyan ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong matatag na paghahanap sa katotohanan, sino ang makakaalam kung nasaan na tayo ngayon? Naramdaman ni Romina ang pag-agos ng pagmamataas, ngunit alam niyang ang tunay na tagumpay ay ang makita si Alejandro na puno ng sigla at saya.
Naisakatuparan niya ang pangakong binitiwan niya sa silid ng ospital, hindi lamang upang protektahan si Alejandro, kundi upang tiyakin na maranasan niya ang buhay na nararapat sa kanya. Ang kinasasangkutang pagkilos ni Alberto at ang kanyang pag-aresto ay humantong sa malalaking pagbabago sa regulasyon at pagsusuri ng mga gamot sa mga komplikadong kaso ng medikal na pangangalaga sa ospital. Determinado na wala ng batang magdusa tulad ng naranasan ni Alejandro, naging aktibo si Romina sa advokasya para sa kaligtasan ng mga batang pasyente. Ang kwento ni Alejandro na ikinuwento ni Romina ay naging makapangyarihang simbolo sa mga kampanyang nagtataguyod ng maingat na pangangalaga at tamang medikal na pagsusuri. Kasunod ng paglilitis at pagkakakulong ni Alberto, napagnilayan ng komunidad ang mabigat na responsibilidad ng pagiging magulang at ang malalim na implikasyon ng kanilang mga desisyon. Nahatulan si Alberto ng maling paghawak sa mga gamot at paglalagay sa panganib sa buhay ni Alejandro. Ang kanyang sentensya ay naging malinaw na paalala ng mga etikal at legal na pamantayan na inaasahan sa sinumang nagbibigay ng pangangalaga. Ang walang pagod na dedikasyon ni Romina sa buong pagsubok ni Alejandro ay hindi lamang nagbago sa buhay ng bata, kundi nagtakda rin ng direksyon sa kanyang personal at profesional na buhay. Matapos sumali sa koponan ni Dr. Diaz at kalaunan ay umangat bilang head nurse, natagpuan ni Romina ang kanyang tawag. Ang kanyang pamumuno sa panahon ng krisis ni Alejandro ay hindi lamang nagligtas ng buhay, kundi nagtulak din sa kanya bilang isang pangunahing tagapagtaguyod ng kaligtasan ng pasyente. Ang kanyang mga kaalaman at karanasan na ibinahagi sa mga pambansang health conferences ay nagpasimula ng mga bagong alituntunin sa tamang pag-administer ng gamot sa maraming pasilidad pangkalusugan na ginawa siyang mahalagang tauhan sa pagbabago ng mga praktis sa pangangalaga ng mga batang pasyente. Si Alejandro na ngayon ay isang masiglang binatilyo ay nalampasan ng lahat ng inaasahan ng mga doktor sa ilalim ng maingat at mapagmahal na pangangalaga ni Lorna. Hindi lamang niya muling nabawi ang kanyang kalusugan, kundi nagtagumpay din sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay. Ang kanyang patuloy na katatagan at kasiglahan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon kay Romina na nanatiling tapat sa kanyang mga regular na pagbisita. Ang kanilang ugnayan na pinanday ng mga pagsubok at pinatatag ng kanilang dedikasyon sa pagharap sa mga hamon ay nanatiling isang malalim na pinagmumula ng lakas para sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon ni Lorna at Gemma ay dumaan sa isang kahanga-hangang pagbabago. Ang dating puot na bunga ng takot at kawalang katiyakan ay unti-unting naglaho at nagbunga ng isang di inaasahang pagkakaibigan. Natutunan nilang kapwa-unahin ang kapakanan ni Alejandro kaysa sa kanilang mga dating alitan, dahilan upang ang kanilang mga pagkikita ay maging puno ng suporta at pagkakaisa kaysa sa tensyon. Si Gemma sa partikular ay nakahanap ng kapanatagan sa pagtanggap sa kanyang mga nakaraang desisyon. Sinisikap na muling buuin ang kanyang relasyon kay Alejandro at tinatamasa ang bawat sandali kasama siya ng may panibagong pagpapahalaga at respeto sa buhay. Alam nilang kapwa nila hangad ang kaligayahan ni Alejandro, kaya pinili nilang suportahan ang isa't isa sa kanyang pag-aaruga na nagbibigay sa kanya ng tahimik at maayos na tahanang matagal na niyang inaasam. Ngayon, ang tunay na mga ngiti ni Alejandro ay sumasalamin sa pagmamahal at pag-aruga ng dalawang magkaibang babae na natutunang pahalagahan siya ng lubos. Habang nakaupo si Romina sa beranda ng bahay ni Lorna sa isang maaraw na hapon, pinagmamasdan si Alejandro na naglalaro ng soccer kasama ang kanyang mga kaibigan sa bakuran
na puno ang kanyang puso ng pasasalamat. Sa kabila ng matitinding pagsubok, nakabuo sila ng isang magandang kinabukasan mula sa mga guho ng kawalan ng pag-asa. Itinuro sa kanila ng hindi mahulaan-hula na takbo ng buhay ang mahahalagang aral ng pag-asa, katatagan at pagtitiyaga. Ang mga hamon na kanilang hinarap ay hindi lamang humubog sa profesional na paglalakbay ni Romina, kundi malalim ding binago ang kanyang pananaw sa buhay at sa sangkatauhan. Sa tabi niya, tinignan siya ni Lorna, nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin ng kasiyahan, hindi na kailangan ng mga salita upang ipahayag ang kanilang magkatuwang na tagumpay. Ang kanilang pinagdaanang paglalakbay ang nagsasabi ng lahat. Mula sa isang dating kalaban, si Lorna ay naging isang mahalagang kaalyado na parabang isang kapatid sa diwa. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Gemma ang eksena na may tahimik na ekspresyon ng pagtanggap at pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang kanyang paglalakbay patungo sa paghilom, bagamat puno ng hamon, ay nagtapos sa isang mapayapang pagkakasundo sa kanyang nakaraan at isang malalim na pagpapahalaga sa kasalukuyan. Ang bawat ngiti ni Alejandro ay nagpapatibay ng kanyang pasasalamat para sa kalusugan ng anak at sa kanilang muling nabuo na relasyon. Habang lumalapit ang dapit hapon, pinipintahan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Nagbigay sila ng sarili nilang sandali ng tahimik na pagninilay. Si Alejandro, na tila walang kamalay-malay sa mga unos na kanyang nalampasan, ay patuloy na naglaro, simbolo ng isang batang ligtas at mahal na mahal. Sa perpektong sandaling iyon, napagtanto nilang lahat ang malaking halaga ng kanilang mga paghihirap at tagumpay. Bagamat patuloy pa ring nag-aalok ang buhay ng mga misteryo at hamon, handa silang harapin ito ng magkakasama na pinapalakas ng matatag na pananampalatayang nagdala sa kanila sa kanilang pinakamadilim na panahon. Ang iyong sigasig ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na maghatid ng mga kapanapanabik na kwento halos araw-araw. Huwag palampasin ang susunod na kwentong siguradong magpapakilig sa iyo. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong presensya at pakikiisa. I-click na ang mga link na lumalabas sa iyong screen ngayon. Inihanda namin ang isang espesyal na seleksyon para sa iyo, puno ng makabuluhang kwento at aliw na tiyak na magbibigay saya. Kita-kits doon, hits!